Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, mga salitang magkasalungat. Sabihin kung ano ang nakikita ninyo sa unang larawan at sa ikalawang larawan. Ang pares ng mga salitang inyong sinabi ay mga halimbawa ng mga salitang magkasalungat. Ano ang salitang magkasalungat? Ang magkasalungat ay mga salitang kabaliktaran ang kahulugan, katulad ng malaki, maliit, mainit, malamig, masaya, malungkot, malinis, madumi. Ang paligsahan sa paaralan. May isang paligsahan sa kanilang paaralan. Ang unang laro ay para sa mga batang malakas at ang pangalawa naman ay para sa mga mahina pero masisipag mag-isip. Si Carlo ay mabilis tumakbo habang si Pedro ay mabagal. Ngunit pareho silang masaya dahil nakasali sila. Pagkatapos ng palaro, pumila ang mga mag-aaral. Ang mga nakatayo sa harap ay agad nabigyan ng premyo. Samantalang ang mga nasa likod ay naghintay pa. Napansin ng guro na ang iba ay may maikli at ang iba ay may mahaba na papel para sa pagsusulit. Ngunit pantay ang puntos na nakuha nila. Sa huli, may mga batang masipag gumawa ng proyekto at may mga tamad. Ngunit lahat sila ay pinuri ng kanilang guro dahil sila ay nagpakita ng galing at sipag. Gawin natin. Sa lungguhitan ang mga salitang magkasalungat sa bawat pangungusap. Laging tandaan, ang magkasalungat na salita ay mga salitang magkaiba o kabaligtaran ang kahulugan. Ang paggamit ng magkasalungat na salita ay nakatutulong upang maging mas malinaw at makulay ang pangungusap. Ikalawa at ikatlong araw. Pagbubuod at pagbibigay ng mensahe ng parabola. Basahin natin. Ako, ikaw, siya, tayo, lahat, mayroon, wala, bansa, tao, maganda, mabuti, masama, dito, roon, ngayon. Ano ang pagkakaiba ng dalawang larawan? Sino ang gumagawa ng tama? Paano kaya ito makakatulong sa ating sarili at sa ating bansa? Parabola ng mabuting Samaritano.
Isang lalaki ang naglalakbay mula sa Jerusalem patungong Jericho. Sa daan ay inatake siya ng mga tulisan. Ninakawan siya, sinaktan, at iniwan na halos patay. May dumaan na isang pari, ngunit hindi siya tumulong. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tumingin lamang at nagpatuloy ng lakad. Paglaon, isang Samaritano ang dumaan. Nakita niya ang sugatang lalaki at siya ay naawa. Nilinis at tinakpan niya ang sugat ng lalaki. Isinakay sa kanyang hayop at dinala sa isang bahay panuluyan. Ano ang nangyari sa lalaki sa daan? Sino-sino ang dumaan ngunit hindi tumulong? Ano ang ginawa ng Samaritano? Kung ikaw ang makakakita ng taong nangangailangan, ano ang gagawin mo? Sabihin ang buod ng parabola sa tatlong pangungusap. Ano ang parabola? Ang parabola ay isang kwento na nagtuturo ng mabuting asal. Ano ang mensahe? Ang mensahe ay ang aral o magandang asal na makukuha mula sa parabola. Bakit mahalaga ang pagbubuod? Ang pagbubuod ay ang pagsasabi ng mahahalagang pangyayari mula sa binasa gamit ang maikli at malinaw na pangungusap. Natutulungan tayong maalala ang pinakamahalagang bahagi ng binasa. Sa pamamagitan ng pagbubuod, mas madaling maibahagi sa iba ang ating natutunan. Gawin natin. Tukuyin kung ito ay buod o mensahe. Gawin natin. Isulat ang bilang na 1 hanggang 5 upang mapagsunod-sunod ang buod. Laging tandaan, ang pagbubuod ay pagsasabi ng mahalagang pangyayari sa maikli at malinaw na paraan. Sa pagbubuod, iniiwan ang maliliit na detalye at inuuna ang pinakamahalagang pangyayari. Kung lahat tayo ay gagawa ng mabuti, magiging maganda at maunlad ang ating komunidad at bansa. Basahin natin. Ako, ikaw, siya, tayo, lahat, mayroon, wala, bansa, tao, maganda, mabuti, masama, ang punong walang bunga. May isang punong malaki at matayog. Ngunit kahit ilang taon na, hindi pa rin ito namumunga. Nais ng putulin ng may-ari ang puno dahil wala itong silbi.
Ngunit ang hardinero ay nagsabi, "Bigyan pa natin ito ng pagkakataon. Aalagaan ko, didiligan at lalagyan ng pataba. Baka sa susunod na taon ay mamunga na ito." Pumayag ang may-ari at iniwan ang puno. Paglipas ng panahon, dahil sa sipag ng hardinero, nagbunga rin ang puno at ito'y naging pakinabang sa lahat. Bakit nais putulin ng may-ari ang puno? Ano ang ginawa ng hardinero upang mamunga ang puno? Anong aral ang natutunan mo mula sa parabola? Gawin natin. Tukuyin kung ito ay buod o mensahe. Gawin natin. Isulat ang bilang na 1 hanggang 5 upang mapagsunod-sunod ang buod. Ika-4 na araw, pang-angkop na at nang. Ano ang nakikita ninyo? Paano ninyo ilalarawan ang mga ito? Isang pulang damit, isang malinis na kwarto. Ano ang pang-angkop? Ang pang-angkop ay ginagamit upang pagduktungin ang salita at maging maganda ang pagkakasabi ng pangungusap. Dalawang uri ng pang-angkop. Pang-angkop na nang. Ikinakabit kung ang salitang sinusundan ay nagtatapos sa patinig a, e, i, o, u. Halimbawa, pula plus damit, pulang damit. Bago plus sapatos, bagong sapatos. Luma plus bag, lumang bag. Pang-angkop na. Ikinakabit kung ang salitang sinusundan ay nagtatapos sa katinig, maliban sa N. Halimbawa, malinis plus kwarto, malinis na kwarto. Mabait plus bata, mabait na bata. Masarap plus pagkain, masarap na pagkain. Gawin natin. Tukuyin kung nang o na ang dapat gamitin. Ang pang-angkop ay ginagamit upang pagduktungin ang salita. Ginagamit ang nang kapag nagtatapos sa patinig ang salita. Ginagamit ang na kapag nagtatapos sa katinig ang salita maliban sa N. Gawin natin. Tukuyin kung nang o na ang dapat gamitin. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!